mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, malapit na matapos ang ating pagdiriwang, ang ating pagunita ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ng ating Panginoon. Mukha yatang wala tayong natutuhang aral sa napakaraming nagdaang mga Pasko. Para sa ating ganun pa rin ang Pasko. Shopping, pamimili, paghahanda ng masasarap na pagkain, pagsama-sama o banding ng mga kamag-anak, ng mga magkakaibigan. Iyan pa rin ang larawan ng ating Pasko. Hindi natin napupulot ang tunay na aral kung ano talaga ang Pasko. Minsan nasasabi na natin sa ating gabay kung ano ang tunay na diwa at kahulugan ng Pasko. Kristo, sa magaling salita, si Kristo at ang Pasko ay isa. Bagamat sinasabi natin kapanganakan ni Kristo ang Pasko, ngunit isa ang ibig sabihin na magbibigay sa atin ng aral. Ang Pasko at si Kristo ay isa. Si Kristo ang Pasko si Kristo. Ano ang mangyayari sa ating buhay? Ano ang mangyayari sa ating Pasko kung wala ang Kristo? Hindi natin masabing feast mass, pagkain sa Pasko. Christmas, grasya sa Pasko kung wala si Kristo. Wala Christ Mass, walang Pasko. Sa madaling salita, isa sa buhay natin ang buhay ni Kristo na nais niyang magiging buhay natin na ating matutuhan sa Pasko. Ang pagiging maka-Diyos, ang pagiging maka-Kristo, ang pagiging totoong alagad ni Kristo, nagsasabuhay ng kabutihan, ng pag-ibig, ng pagmamahal, at ng kapayapaan. Peace be with you. Sumasa inyo ang aking kapayapaan. Ito ang paulit-ulit na marinig natin sa Pasko ng kapanganakan at Pasko ng pagkabuhay. My peace I give you. Sa simbahan, pag magsimba tayo, hindi ba isinasabuhay ng paring nagmimisi ang tunay na diwa ng kapayapaan ni Kristo. Sumasa iyo ang kapayapaan ng Diyos. Sumasa atin ang kapayapaan ng Diyos. Kapayapaan, kabutihan, pagiging maka-Diyos, maka-Kristo, ang tunay na aral na dapat namin. Isa sa buhay natin ang buhay ng kababaang loob. Sapagkat kapag nasa atin ang kababaang loob, nasa atin si Kristo. Paano natin may papakita ang pagiging tunay na maka-Diyos, tunay na pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa kapwa, ang pagbibigay sa kapwa, ang pagtulong sa kapwa, lalong-lalo na sa pinakaaba. Tandaan,
sinasabi ng ating Panginoon, ako yung nagugutom, pinakain ninyo. Ako yung nauuhaw, pinainom ninyo. Ako yung nakahubad, ginamitan ninyo. Dumating akong walang kakilala, tinanggap ninyo. Nakakasakit, nakakulong ako, dinalaw ninyo. At ang kabaligtaran, nauuhaw ako, hindi ninyo ako pinainom. Ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinakain. Dumating nakahubad, hindi dinamitan. Dumating na walang kakilala, hindi dinanggap. Nagkasakit at nakakulong, hindi dinala. Kaya tinanong siya ng kanyang mga alagad, Panginoon, kailan ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, ginagawa ninyo sa akin. Ang nagmamahal sa Diyos, ngunit hindi nagmamahal sa kapwa, sinungaling. Sapagkat kung hindi natin kayang mahalin ang kapwa na ating nakikita, na ating nakakausap, lalong hindi natin mamamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita at hindi natin nakakausap. Kababaang loob, kabutihan, pagiging makakristo. Isa sa buhay natin ito matapos ang Pasko. Pagpasok ng bagong taon, ating isipin ang mga bagay-bagay na ito at magkakaroon tayo ng bansang nagkakasaang diwa, bansang malaya, bansang mapayapa. Napakasarap managinip. Napakasarap mangarap ng mga bagay na ito. Hanggang sa pangarap na ba lamang tayo, sana hindi. Sana makalipas ang Pasko ito, magising ang mga nasa itaas na kailangan nilang mag-isa sa mga nasa baba, sa mga nasa lalalayan. Ito ang pakay magiging ng simbahan. Synodal Church, magkikaisa sa lahat. Sa mga naiiwan, sa mga nawawala, sa mga nakakalimutan. Nawa, ang tunay na aral na ating mapupulot sa Kapaskuhan ay ang diwa ni Kristo. Diyos na makapangyarihan, ipinanganak na isang mahirap, ipinanganak sa isang sabsaban, ipinanganak sa kahirapan, sa kaguluhan. Bata pa lamang gusto nang patayin ng mga kaaway. Ganun ang nangyayari ngayon. Pinapatayin ng mga mayayaman, ng mga malalakas at makapangyarang politiko ang mahirap na mga Pilipino. Ngayon, araw ng linggo, ninyo Innocentes, Innocents Day, pagunita sa ginawa ni Herodes sa mga kabataan, edad 2 taon pababa. Sapagkat ng panahon na yan, dumating kay Herodes ang 3 mago at ang sabi, nagpunta kami dito, inahanap namin ang bagong ipinanganak na hari. Kaya nayanig si Herodes. At ang ginawa ni Herodes na makaalis ang mga mago, ipinapatay ang mga kabataan sa Jerusalem na edad 2 taong pababa. Bata doon sa salaysay ng mga mago sa kapanganakan ni Kristo. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sa kabila ng kahirapan, sa halip na ang ating mga lingkod bayan itaguyod ang kapakanan ng ating mga mahirap na mamamayan, lalong pinapatay, lalong binugutom sa pamagitan ng korupsyon. Halinawa, babangon tayo, magkakaisa tayo, panahon na matapos ang Pasko ito.